Lord, we continue to invite your presence sa aming mga buhay. Dalangin namin, Lord, ay buksan niyo po patuloy ang aming mga puso, isipan. Kahit, Lord, ang iba sa amin ay alam na yung mga tinatalakay dito. Dalangin namin, Lord, na magkaroon ng refreshment sa kanilang pag-iisip. At, Lord, talagang parang bago lang nilang narinig itong mga pag-uusapan namin. At ganun din, Lord, muli ma-refresh sa aming isipan. Sa gayon po kami ay tumibay, tumatag. Dahil ito, Lord, yung mga basic na teachings tungkol sa iyo at dapat malaman ng lahat ng mga Kristiyano. Lord, pagpalaan nyo kami ngayong gabing ito ng iyong mga salita. Dalangin namin ay hindi po kami ma-distract ng kahit anumang mga bagay. Kami po ay tumanggap ng iyong mga salita sa aming isipan at puso. At ganoon din, Lord, ito ay magkaroon ng bunga sa aming mga buhay. In Jesus' name, tayo lahat magsabi ng Amen and Amen. Pwede bang bago kayo umupo, libot muna tayo, kamayan din natin yung mga kapatiran na tingin nyo po new faces sa lugar na ito. Ngayon nyo lang sila nakita rin siguro, mga kapatiran natin sila sa satellite churches natin. Ayan. Sige po, pwede kayong umikot kahit dyan sa taas. Yan. Sige po. Okay? Yan. At pwede na po tayo makaupo ngayong gabing ito. Okay, ang topic po natin ay pwedeng familiar ang lahat, pero siguro kapag pinag-explain kayo kung ano ba ito ng mga tao na mga nagtatanong tungkol sa doktrina ng Trinity, ay medyo mahihirapan tayo explain. Maaring magkamali tayo or magkaroon tayo ng error sa pag-explain nito. Pero ito talaga ang masasabi, what makes Christianity, Christianity. Kaya po, Christianity, ito yung kadahilanan. Meron pong tinatawag na Trinity. So, pag-uusapan natin ang ating triune God. Noong nakaraan, nabanggit natin, ang triune God ay ang Father, Son, and Holy Spirit. So notice, pag sinabi ko pong triune God, hindi siya triune gods. Hindi siya maraming Diyos. Dahil ang Diyos natin ay iisa, pero nahayag siya sa tatlong persons. Magkaiba po ang being at ang persons or identity. Ngayon, ang Diyos, yun yung kapahayagan sa Bible kung sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya ay nag-iisang Diyos na nahayag sa tatlong persons. Okay? Now, isa-isahin natin siyang konti, pero gusto kong tanungin, at pwedeng ito yung tanong ng bawat isa sa atin, Pastor, bakit po ba natin ito pinag-uusapan? Why is this important? Next slide, please. So, kasi po, merong mga iba't ibang group or denomination ng Christianity. So, take note po, pag sinabi ko pong Christianity, hindi po agad ito yung pare-parehas ng mga doktrina lahat. Ibig sabihin lang po, pag tinawag na Christianity, naniniwala kay Jesus Christ. Okay? Not necessarily, sila ay, ang tingin nila kay Jesus Christ ay God. Okay? Meron pong iba't ibang turo within the Christian denomination tungkol sa Trinity. Kaya po, within the Christian religion, so ano ba yung mga world religion? Sa buong mundo, merong Islam, may Hinduism, di ba? Merong Buddhism, meron ding Christianity. Ngayon, yung grupo ng Christianity or the Christian religion itself, marami po siyang denomination. Ibig sabihin, grupo. Kung katulad din po ng sa Islam, ganun din, merong mga Shia Muslims, Sunni Muslims. Sa Buddhism, meron din naman silang mga Theravada, ganyan, na mga
Buddhist, iba-iba rin, no? Ganon din sa Christianity actually. Ngayon, within the Christian group or religion, alam niyo po ba na merong mga kulto na umuusbong? Paanong sinabing kulto? Ito po, kaya tinawag silang kulto dahil sa hindi po nila pinangahawakan kung ano yung pinaniniwalaan ng church fathers. Ulitin ko po, dahil hindi po nila pinapaniwalaan ang pinaniwalaan ng church fathers. Katulad po ng grupo ng INC or Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, United Pentecostals, at Mormons po. Sila po ay hindi kaparehas natin, no? So actually, itong mismong mga nakalagay na yan, nakalagay po mismo yan dun sa foundational lessons natin na book. No, bukas po namin yung kukunin. Kung gusto nyong umorder, lapit lang po kayo kay Rev Ishbel. Ano? Now, sila, itong mga group na ito, tumataliwas yung turo nila sa Bible. Ibig sabihin po, hindi sila nag-agree sa Trinity. Hindi sila naniniwala na ang Diyos ay iisa at nahahayag sa tatlong persons. For some of them, sinasabi na si Jesus, kapatid niya si Lucifer, no? Or ka-level niya. For some of them, sinasabi nila na si Jesus naman ay hindi Diyos, tao lang. Ang iba rin naman dyan, nagsasabi na si Jesus ay prophet lang. No? Yan po yung tinatawag na mga Christian cults. Ngayon, next slide. Ang isa po sa Abrahamic religion, tatlo po kasi yung Abrahamic religion, ibig sabihin po pag tinawag na Abrahamic religion, ito po yung mga religions na nanggaling sa mga lahi ni Abraham. No? Ano po yon? Una yung Judaism, Christianity, tapos Islam. Okay? So yung Islam, nagtuturo naman siya na ang Christians daw ay naniniwala sa Trinity. Pero para sa kanila, ang Trinity ay ganito, no? Si God the Father ay si Allah. Si Jesus at saka si Mary. Pero si Jesus at si Mary ay mga prophet lang. Okay? So, kailangan alam nyo rin yung mga ganyang bagay. Baka kasi akala nyo pag sinabing, ay si Allah nyo, same lang yun sa amin. Hindi po, magkaiba po. Ang Jesus din po ng Muslim, iba sa Jesus ng mga Kristiyano. Okay? Pag po sinabing si Isa al-Masih, yun po yung tawag nila kay Jesus, huwag nyo po agad iisipin na parehas na Jesus yung tinutukoy nila sa Jesus natin. Kasi kapag binasa nyo po yung Quran, pati yung mga hadiths nila, iba po yung Jesus na tinutukoy nila. Ang Jesus ng Islam ay hindi po napako sa cross. Okay? Ang Jesus ng Islam hindi namatay sa krus ng Kalbaryo. So, kailangan alam natin yung mga ganong bagay. Ano? Kaya nga, meron tayong tinatawag na statement of faith, next slide, about the doctrine of Trinity. Pwede bang sabay-sabay natin basahin yung una nakalagay? 1, 2, 3, go. Naniniwala tayo na mayroon lamang iisang Diyos na eternally existent sa tatlong persons, Father, Son, and Holy Spirit. Hindi po pinroduce ng Father ang Son, hindi rin po pinroduce ng Father at ng Son ang Holy Spirit. Sila po ay eternal. Wala silang pinagmulan. Kung meron mang simula, sila pa rin yun. At wala silang simula rin talaga. No? Dahil sila ay three persons na, united as one.
kaya tinawag na Trinity. Next slide. So, tayo po ay naniniwala na sa Triune God, si Jesus Christ, si Lord Jesus Christ, ay nagkatawang tao, ay parehas po siyang 100% na Diyos at naging 100% din po na tao. Hindi po siya tao na naging Diyos. Okay? Maging malinaw po yun sa atin na si Jesus ay hindi tao na naging Diyos. Hindi po siya 1/3 ng Trinity. Para bang naghati ka ng pizza. Hindi po ganon si Jesus Christ. At hindi rin po siya maituturing na parang isang part ng itlog. Ano yon? Ang itlog merong egg yolk, may white, tsaka merong shell. Hindi po natin maipapare si Jesus sa ganon. Kasi kung inahalin tulad natin siya sa itlog, modalism po yung tawag doon. In other words, gumagamit tayo ng mga bagay dito sa lupa para i-explain si God, pero hindi yon sapat para i-explain, no? Si God. Para bang sinabi natin na magkakaiba ang Father, Son, and Holy Spirit sa kanilang katangian. Sabi ng Bible, di ba? Si God, siya ay iisa. At si God ay may nature din. Na ano yun? God siya. Whoever God is, nakikita sa lahat ng triune na ito, na 3 persons na ito. Nakikita kay Jesus Christ. Kaya, kung halimbawa nagtatanong, ano po bang ugali ng Ama? Makikita, ang sabi ng Book of Hebrews, kay Jesus Christ. Colossians chapter 2 verse 9, kay Jesus Christ. At alam niyo po ba na si Jesus Christ po, siya po yung sa Trinity na nagpakita kung sino ba talaga ang Diyos, ano yung ugali niya. Hindi po yan yung parang nakikita natin na kino-correct ni Jesus kung anong pagtingin ng mga tao sa Diyos. Hindi po kung ano si God in the Old Testament, ganun pa rin siya sa New Testament. Hindi po nagbago. No? Na-reveal lang talaga kung sino si God nung nakasama na siya ng mga disciples, ng mga early Christians. At tayo rin po, next slide, naniniwala sa Holy Spirit at siya po ay hindi kapangyarihan lang, nabanggit natin ito na nakaraan, kung kayo po ay nakakasunod, siya po ay Diyos. Sabihin mo nga, Diyos. At nasa Kanya po ang attributes na meron ang Diyos. Hindi po siya yung panandalian lang, tapos mawawala, parang usok, hindi po. No? Ang Holy Spirit ay Diyos. Nalaman natin noong nakaraan na meron pala siyang feelings, kung paanong meron tayong emotion, meron din siya noon, no? Kung paanong meron tayong will, meron din palang will, ang Holy Spirit. Next slide. Ang Diyos po ay nahayag ngayon sa Ama, sa Anak, at Holy Spirit. God is one in being, 3 in persons. Muli, sabay-sabay natin basahin. God is one in being, 3 in persons. Next slide. Kaya, ng mga nakaraang Sundays, alam ko po na ipakita ko po ito sa inyo, no? Na isang depiction ito, kasi nga, there is none like God dito sa earth. Tayo kasi kapag tinanong, di ba? Halimbawa, tinanong ko si Andrew, anong being ka ba? Sabihin, ano ka ba? Ano sasabihin niya? Tao ako. Human being. Di ba? Pag tinanong ko siya, sino ka? Anong sasagot niya? Si Andrew. Pero hindi niya sasagutin na ako ang Father, ang Son, at ang Holy Spirit at distinct ako. Hindi niya sasagutin ganon. Kasi bakit? Hindi naman siya Diyos. But the Bible is clearly portraying na ang Diyos ay iisa,
pero nahayag siya sa tatlong person. Hindi po yan yung para nagkakaroon ng tampuhan. Si Father God, si Jesus Christ, tsaka ang Holy Spirit. Wala pong ganon. Kasi sila ay united as one. Pero may distinct sila na person. Kung papanong ang bawat isa sa atin, meron tayong distinct na mga kagustuhan or parang kung sino ba talaga tayo, ganun din si God. Pero hindi sila katulad natin. Kaya nga ang hirap i-explain, ano? Kasi walang katulad ng Diyos dito sa lupa o sa langit. Kaya in the Bible, we can read na sinasamba siya ng mga angels. Sinasamba siya ng tens and thousands of people sa mga visions ng prophets. Anong sinasabi nila? Holy, holy, holy. Alam niyo po ba, yung meaning ng word na holy na yun, hindi po yun basta-basta agad-agad na walang nagagawang kasalanan. Ang holy po, ibig sabihin nun, special. There is none like it or him. Walang ibang katulad niya. No? And that is why nahihirapan tayo explain kung sino ba talaga si God. Kasi wala talaga. But graph lang ito or figure lang ito para makita natin at makilala natin ang Diyos. Si God the Father po ay hindi po siya ang Holy Spirit. Si Jesus po, hindi rin siya ang Holy Spirit. Distinct ang person niya. Ganon din siya at ang Father, magkakaiba sila. Kaya nung nasa cross si Jesus, nung kinakausap niya ang Father na, "Why have you forsaken me?" Hindi niya po kausap ang sarili niya noon at parang nasisiraan siya ng bait. No? Kausap niya ang Ama. Pero hindi po sila dalawang gods. Iisa lang sila. Naintindihan po natin? Okay? So, ano bang meron ngayon sa doctrine ng Trinity na ito? Ito po ay review lang sa mga nakapunta nung unang lunch natin ng series na ito about foundational doctrines. Next slide. Noong 312 AD po, si Constantine the Great, nung siya po ay nanalo laban kay Maxentius, alam niyo po ba na meron siya kasing naging vision? By this sign, you will conquer. And what is that sign? It's the sign of the cross na familiar sa mga Christians at that time. And most especially, marami po rin kasing mga Christians, dahil hindi sila sumusunod sa worship sa emperor, ibig sabihin, ang feeling ng emperor, kalaban sila. Kaya ngayon, marami pong mga Christians, pinapako rin sila sa cross. Kasi ang mga pinapako lang po sa cross, ito makinig kayo, hindi po lahat ng tao pinapako sa cross at that time. Ang pinapako sa cross is specifically yung mga kaaway ng government. Nakukuha po natin? Nakakasunod so far? Okay? And ngayon, by embracing that cross na sign, alam ni Constantine yung ano niya rin, yung kinakaharap niya. Mahirap po kalabanin si Maxentius. Kasi at that time, si Maxentius po, majority ng kumakampi kay Maxentius talaga, mga mararami pong mga armies, no? And kay Constantine, nandoon siya sa point na alam niya, matatalo talaga siya, madali siyang matalo. Pero by that sign, he really conquered. And siya po yung nagtagumpay doon sa battle sa isang bridge. Ano? Now, pagdating po ng 313 AD, nagpatupad siya or nagbigay siya ng isang edict or batas sa Milan. Ano yun? In-issue po, ginrant yung full legal status ng religious toleration para sa mga Christians.
Kung dati po, ngayon, dati nung time na yan, 312 paurong, hindi po accepted ang Christianity. Maraming mga Christians persecuted, pinapakain sa leon, hinahati ng hindi ganyan, kundi nilalagari pong kalahati mula sa ulo hanggang Ngayon, pwede na. Pwede nang mag-practice ng Christianity. At ngayon, gusto ni Constantine malaman kung ano bang meron sa Christianity. Ano ba yung mga doktrina o mga pinangahawakan na mga batas, mga paniniwala ng Christianity na ito na niyakap niya. 325 AD, tinawag po ni Constantine yung isang council na ito. Tinawag siyang Council of Nicaea. Ang lugar po ng Nicaea sa Italy ngayon ay lumubog na. Okay? Yun po ay nasa ilalim na ng tubig ngayon. Hindi na natin siya makikita. Kumbaga underwater city na siya. Ngayon, 325 AD, inorganize po yan ni Constantine, yung Council of Nicaea. Nung time po na yon, 325 AD, next slide, there was one united Christian church na spread siya all over the Roman Empire. Paano pong nasabing United Christian Church? Meron pong mga Christian churches, hindi lang po sa lugar ng Rome at that time. May mga Christian churches sa Egypt, sa Alexandria, may churches sa Ephesus, sa Ethiopia, may churches din sa Jerusalem, sa Turkey, sa marami pang mga parts ng mundo nung time na yon. At lahat po yun ay pinatawag ni Emperor Constantine yung mga religious leaders, mga bishop, mga elders, para mapag-usapan yung bagay na yan. Ngayon, ito yung claim ng Catholics o mga Roman Catholic Church na sila yung kadugtong ng ng early church. Pero sa totoo lang po, at that time, next slide, ang Christians po kasi often referred to the church as Catholic talaga. Bakit po Catholic? Hindi po Roman Catholic ha. At that time, ang tawag sa church ay Catholic dahil universal. Hindi po siya denominational level. Tingnan niyo po dati po, kaya walang pakialam yung emperor ng Rome kahit merong Judaism na group sa lugar ng Jerusalem kasi naka-tie up ang religion sa ethnic group nila. Parang ganito, di ba? Pag sinabing taga Middle East ka, anong nasa isip na agad natin? Muslim. Religion nila, Islam. Agad-agad, di ba? Pag sinabing Chinese, ano agad nasa isip natin? Buddhist. Di ba? Parang ganon. At that time, wala silang pakialam. Walang pakialam yung mga emperors. Kasi bakit? Wala namang problema. Gawin lang nila kasi ethnic naman nila yun na religion eh. Namroblema sila sa Christianity. Dahil bakit? Naging universal. Hindi lang pang Jewish persons o people. Kung hindi, pang Gentiles din. Meron na pala ngayong Roman Christians, Ephesian Christians, Egyptian Christians, na nung una hindi naman ganun. Kaya tinawag ang early church at that time, 300 AD, na Catholics. Hindi pa po yan yung may Pope agad, Roman Catholic Church. Okay? Wala pong Pope nun. Naintindihan natin? Naintindihan po natin. Okay? So, next slide. Kaya ngayon, yung included po sa council nitong time na ito po yung mga churches. Churches po sa Rome, sa Alexandria, Egypt, sa Antioch, sa Jerusalem, sa Constantinople, sa Turkey po yun, at over 300 church leaders.
Mga deacons po yan, tsaka bishop. Pag sinabing deacons and bishop, mga pastors, tsaka overseers. No? Yung mga pumunta dyan sa Council of Nicaea na yan. Na kung saan, sila po ay merong connection sa isa't isa. Kahit malalayo sila, meron silang connection, nakakapag-usap-usap pa rin sila sa isa't isa. And ito po yung panahon sa First Council ng Nicaea na ang church po at that time, next slide please, ay united pa din. Paano united? Iisa po yung paniniwala nila. Iisa yung practices nila. Wala pang nakakasama na mga iba't ibang practice. Kung ano yung original Christianity nung time ng mga apostles, sa First Council of Nicaea, ganyan na yung practices nila. So ngayon, yung doctrine po nila, hindi yung nakikita na ay Roman Catholic yan, ay Protestant yan, o kaya ay Orthodox yan. Hindi po ganon, walang iba't ibang denomination at that time. And nire-reflect po ng First Council na ito ng Nicaea, yung paniniwala natin at paniniwala rin ng early church na tinatawag na original Christianity. Okay? So, ito ngayon, yung nakalagay sa Nicene Creed na tinatawag, sabayan niyo po ako sa pagbasa, 1, 2, 3, go. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. Next slide. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. So next, dun muna tayo, balik lang tayo. So, nilinaw nila, begotten, not made. May turo po dyan, actually, yung MCGI or dating daan, si Eli Soriano, na hindi po natin yun tinatanggap. Ano yun? Ang sabi ni Eli Soriano, John 3:16 daw, di ba, yung for God so loved the world that He gave His one and only Son. Yung Son daw na yon, na tinatawag na begotten Son, ibig sabihin daw coming from the bosom of the Father, pinanganak daw ng tatay. So, si Eli Soriano, hindi natin po tinatanggap yon yung turo nila. Huwag niyo pong isipin na ang dating daan, same ng doctrine natin. Hindi po. Kaya kung nanonood kayo kay Eli Soriano, huwag niyo na po siyang panoorin. Okay? Dahil malinaw, tinan niyo po nakalagay sa First Council of Nicaea, begotten, not made. Bakit begotten, not made? Pag sinabi pong begotten na from the bosom, ibig sabihin nun, close to the Father. Yun po yun. No? Kaya that same word na begotten, ginamit nung si John, nung communion, si John nakahilig sa bosom ni Jesus. Ibig sabihin, meron silang close relationship. Pag sinabing begotten son, minamahal na anak. Close. Okay? Hindi po ibig sabihin ng begotten, pinanganak. Okay? Malinaw po yan? Tuloy ang pagbasa. Next slide. Through Him, all things were made for us men and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. Okay, dun muna tayo. So, sa mga Muslim po or Islam, hindi sila naniniwala na si Jesus ay namatay. Okay? Ang paniniwala nila, si Jesus po ay umakyat sa langit at si Jesus, yung namatay daw sa krus na Jesus, double lang yun. Okay? So, 600 years
After na nangyari yung early church, ganyan, so tinan nyo, no, ang daming taon na nakakalipas, may lumalabas pa rin na mga iba't ibang turo. Samantalang 325 AD, yung early church, nag-usap-usap na sila na ito yung doctrine nating papaniwalaan. Ito na yung pare-parehas tayo. Galing ito sa mga early church Christians, sa mga apostles. No? At nagkaisa sila na yan yung paniniwala talaga nila. Okay? He suffered, died, and was buried. Next slide please, sabay-sabay natin basahin. On the third day, He rose again in fulfillment of the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And His kingdom will have no end. Next slide, please. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son, He is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. Next slide, please. We believe in one holy Catholic and apostolic church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. So, let me remind you ulit, pag sinabi pong one holy Catholic church, hindi po yan yung Roman Catholic Church. Okay? Dahil at that time, wala nga pong pope. Wala pa pong cathedrals at that time. Naintindihan natin? Pinag-uusapan pa lang nila ano yung doktrina ng Christianity talaga para magkaisa tayo. Dahil ang Roman Empire ngayon, tinatanggap na yung Christianity as their official religion sa buong empire. Naintindihan natin? Okay? So, kaya sila naniniwala nun na ikaw, Egyptian ka, ikaw, Antiochian ka, ikaw, ganito ka, kahit ano pa yung lahi mo, kahit ano pa yung kulay mo, universal church ang Christianity. Okay? Hindi siya pang isang bansa lang o pang isang grupo lang ng mga tao. Next slide please. Kaya sa Trinity natin malalaman ngayon kung ano ba ang Diyos. Na ano po yun? Mayroong nag-iisang infinite God na lumikha ng langit at lupa. At sa Bible naman natin malalaman kung sino ba ang Diyos. Kaya, tignan niyo po makikita natin kung bakit din si God ay love. Makikita yon sa kung sino siya. Kailangan nakikita na kay God yung pag-ibig bago pa lalangin ang mundo. Hindi nung nilalang niya lang yung mundo, dun lang siya umibig. No? Because God, yung nature niya, siya na talaga yon nung una pa. And makikita yung love in the Trinity because the Bible says then, di ba? The Father loves the Son loves the Father. So in the beginning pa lang, merong pag-iibigan ang Ama at ang Anak. Kasama na rin yung Holy Spirit doon. Kaya makikita natin, hindi reliant si God sa tao. Pag walang tao, hindi siya magkakaroon ng pag-ibig. Hindi po ganun. Naintindihan natin? Naintindihan natin? Okay, next slide please. So, ang Christianity po ay ang religion kung saan, ito talaga yung tama na Christianity. Okay? Christianity po ang religion kung saan sinasamba natin sino? Si Lord Jesus Christ. Sinasamba natin siya dahil bakit? Si Jesus ay hindi tao, kung hindi, Diyos siya talaga. Okay? Diyos siya, pero nagkatawang tao. Now, sa Bible, meron po akong picture dito na depiction kung paano ba kumikilos ang Trinity in the Bible. Si God the Father po, no? Meron siyang
anak. Sino yon? Si Jesus Christ. At meron din silang spirit. Si Jesus Christ ay anak ng Father. Pero, parehas po nilang sinisend ang kanilang spirit. Kung paano nakalagay sa Old Testament na si God, He is sending His Spirit. Si Jesus din, nagsabi na the Father will send the helper sa inyo and the Holy Spirit, etc. Ganon din, makikita natin kung sino ba yung sinesend nila na yun. So, makikita nyo na merong pagkaka-sharing nila ng authority, ng power. Hindi po sila nag-aaway-away. Hindi, ako yan. Hindi, walang ganon. Talagang maayos yung samahan ng three persons na ito, ng Godhead. Ngayon, ang Father, of course, ano bang ginagawa? Ano bang meron sa ating Diyos Ama? The Father loves us. The Father actually created the universe. Diba? John 3:16, for God so loved the world. And si God the Father, siya naman yung nag-send sa anak niya na si Jesus Christ. Si Jesus yung tumubos sa atin lahat. Yun yung trabaho ni Jesus at that time. Kaya rin siya nagkatawang tao. Ngayon, ang Holy Spirit naman, ang Holy Spirit yung kasama naman natin ngayon. Katulong natin sa lahat ng mga problema, hirap, struggle ng pagiging Kristiyano, follower ni Jesus. Kung makikita nyo ngayon, meron talaga silang unity sa isa't isa. Next slide. So nabanggit natin, sinasamba natin si Jesus dahil siya ay Diyos. Siya din po ang anak ng Diyos Ama. Na sino ang Diyos Ama? Diyos siya. No? Hindi siya yung parang figure lang na nasa isipan natin. At parehas po nilang sinisend ang kanilang spirit. That in the Bible, Diyos din. So, ano yun? Bakit sinesend nila spirit? Tapos, di ba makita mo, sinend ni Jesus Christ spirit niya, Father, nag-send din ng spirit. Ano yun? Magkakaiba ba yun? Hindi po. Diyos siya na nahayag sa three persons. United sila. Ang three persons ay united as one. Hindi sila iba't ibang gods. Naulit ko po, hindi sila iba't ibang gods, pero united as one sila. Kaya tinawag po na Trinity, Tri-Unity. Intindihan po natin? Walang ganyang word sa Bible, pero it's how God reveals Himself sa iba't ibang passages ng Scripture. Kaya next slide, wala pong maihahambing sa mundo katulad ng triune God. Walang maihahambing kahit anuman. Pwede lang tayo makapagbigay ng description dito sa mundo or paghahalin tulad, pero hindi yun talaga yung exact na ganun si God. Lagi tayong magfe-fail. Deuteronomy chapter 6 verse 4 says, makinig kayo, bayan ng Israel. Si Lord ang Diyos natin. Anong sabi? Si Lord lang. Sa English, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So akala natin sa one, parang isa lang talaga, no? Pero kailangan nating tignan yung Hebrew word na ginamit, yung talagang word na pagkakagamit niya, maintindihan natin siya. Next slide. Ang word po na ginamit ay ekad. Oo, ibig sabihin niya one, pero another meaning is united. Being many parts, yet one. Ang description po ng ekad for the Jewish people ay parang isang buwig ng ubas.
Hindi ka bibili ng ubas na pabili nga ng ubas tas isang ganyan lang bibigay sa'yo. Ang bibigay niya sa'yo ay isang buwig. Intindihan natin? Intindihan natin. So, yun po yung description niya. Ngayon, same word, yung ekad na yan ay ginamit actually dito sa pagkakaisa ng mag-asawa. Tingnan niyo po, sabi Genesis chapter 2 verse 24, dahil doon iniiwan ng lalaki yung tatay at nanay niya para sumama sa asawa niya at sila ay nagiging ano daw? Isa. That same word, isa. Hindi nag-fusion parang Dragon Ball, hindi po, no? Hindi ganon. Kung hindi, kaya sila iisa, they are united as one. Naintindihan po natin? Hindi sila dalawa, iisa lang sila. Next slide please. Kaya, paano naman sa New Testament? Pakita natin. Sa Galatians chapter 3, verse 15 and 20, si Paul naman po ay nagsabi ng ganito, mga kapatid, may example ako sa inyo, pag napirmahan na ang isang kontrata, di na yun pwedeng mapawalang bisa o dagdagan pa. Verse 20, pero hindi na kailangan ng mediator kung isa lang ang gumawa ng kasunduan. Ngayon, iisa lang ang Diyos na nangako, kaya di na kailangan ng mediator. Tingnan niyo po, naka-highlight or bold letter dyan yung mga words na, ano nga po yun? Iisa lang. Come on, say it with me, iisa lang. Ang word po nun, in the Greek word, sa original na pagkakasulat, next slide, ay heis. Heis. Yung iisa lang, na translation natin, ang ibig sabihin pala nun, pag binasa mo siya sa Greek, unity. Or singularity of purpose or action. Iisa lang. Kaya kapag kumilos sila, gumawa, yun. As if ginawa na rin ng iba. Na part ng 3 persons ng Godhead. Naintindihan natin? Kaya pag sinabing binigay ni Jesus ang buhay niya para sa atin, binigay ni God, ganun yun eh. Kasi bakit? Singularity ng purpose or action. Okay? Kaya, ang doctrine ng Trinity, nagpapakita po that the Father is God. So, marami pong mga verses, pero dalawa na lang yung ipapakita ko kada nito. Tingnan nyo po ang Romans chapter 1 verse 7. Tingnan nyo nakalagay, sabay-sabay natin basahin. Para sa inyong mga taga-Rome, ang sulat kong to, kayong mga mahal ng Diyos at tinawag para maging banal na bayan niya. Tanggapin nyo ang sobrang kabaitan at kapayapaan na bigay ng Diyos na tatay natin at Panginoon nating si Jesus Christ. So makikita nyo, ang Diyos ay tinawag ni Paul na tatay natin. Tapos, kapansin-pansin na hindi natapos doon. Kala ko ba, isa lang yung isa lang, kumbaga si Jesus, hindi siya God. Para sa sinasabi ng mga cults. Bakit ngayon biglang sinabi? Tara nyo, at ng Panginoon nating si Jesus Christ. Malinaw ngayon? Okay? Next slide. Ano naman sabi ng John chapter 6 verse 27? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Instead, ito yung Okay, nabanggit sino daw ang nagbibigay?
Diyos Ama. So meron talagang Diyos Ama. Si God the Father ay God. Okay? Pangalawa, next natin. Hindi, wag yan. Kamali ako na nakalagay dyan. Okay? Next natin, the Son, Jesus Christ is God. Hindi lang si Father yung God, yung anak din. Si Jesus Christ, Diyos din. Hindi siya tao lang. Next slide. Anong sabi ng John chapter 1 verse 1 at John chapter 14? Anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. Sa simula, nandun na ang salita at ang salita ay Diyos. Verse 14, naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita namin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng... Okay, so, sino daw ang salita? Si Jesus Christ yun. Siya yung nakasama ng mga alagad, nakasama ni John. Ang Diyos, tingnan niyo pagdating ng verse 14, naging tao ang salita. Is Jesus God? Yes. Next slide. Colossians chapter 2, verse 9. Anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. Kasi makikita kay Christ ang buong dun sa pagiging tao niya. Hindi po dumating si Jesus Christ para magpakita ng bagong God or i-correct yung God ng Old Testament. Hindi po ganon. Pinakita ni Jesus Christ sa pagiging tao niya kung ano yung ugali, nature ng pagiging Diyos. Nung nabuhay si Jesus, kung ano yung ugali, paano rin kumilos si God, ganun din nung nakita at nakasama ng mga disciples niya. Hindi po nag-create ng bagong Diyos. Hindi po ganon. Okay? Intindihan natin? Kaya pag nakilala mo si Jesus Christ, nakilala mo na rin si God the Father. Nakilala mo na rin si Holy Spirit. Amen? At when you pray kay Jesus Christ, hindi magtatampo si God the Father or si Holy Spirit. Pag nag-pray ka rin kay Holy Spirit, hindi magtatampo si God the Father at si Jesus. Walang ganon. Okay? You can pray to the triune God. Kahit si Jesus, nung kinomission niya ang mga disciples, go and make disciples of all nations, di ba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pwede niya naman sabihin na in the name of Jesus, di ba? O kaya in the name of the Father na lang. Hindi eh. Kasi 3 persons is revealed. Di ba? Pero iisa lang ang Diyos. Amen? Last but not the least, the Holy Spirit is God. Ano mga verses natin? Pakita nga natin. Anong sabi? Acts chapter 5, verse 3 to 4. Sabay-sabay natin basahin to. Sinabi ni Peter sa kanya, Ananias, bakit mo hinayaang kontrolin ka ni Satan at kinuha mo ang bahagi ng pinagbentahan ng lupa? Bakit ka nagsinungaling sa Holy Spirit? Bago mo binenta yung lupa, di ba sa'yo yun? Nung naibenta na, sa'yo pa rin naman yung perang pinagbentahan, di ba? Bakit mo ginawang nagsinungaling ka sa Diyos, hindi sa... Okay. So, tingnan nyo, no? Yung nagsinungaling ka sa Diyos, hindi lang sa tao. Tingnan nyo yung nakalagay na, bakit ka nagsinungaling sa ano daw? Holy Spirit. Sino ngayon ang Holy Spirit? Nakakarinig ba ang Holy Spirit? Di ba? Nakakarinig siya. Alam niya. Aware ba siya? May consciousness siya?
Paano niya nalaman nagsisinungaling? Kung kapangyarihan lang, parang hangin lang, alam ba ng hangin yun? Yung pakiramdam mo, yung ginawa mong pagsisinungaling? Nakausap mo ba yung hangin? Hindi. Pero alam ni Peter na nagsinungaling sa Holy Spirit. Paano? Kasi ang Holy Spirit ay hindi power ng Diyos, ganyan, kundi siya mismo ay Diyos. Amen? Next slide. Last but not the least, okay? 1 Corinthians 3:16, sabay-sabay nabasahin. Di nyo ba alam na temple kayo ng Diyos at namumuhay sa inyo ang Espiritu niya? Kung templo tayo ng Diyos, saan ba ang bahay ng Diyos? Sa Old Testament, actually, ito no, sa templo namamalagi ang presensya ng Diyos. Amen? Kaya, pag tinignan nyo yan, di ba templo kayo ng Diyos? But anong meron kung templo tayo ng Diyos? Ano bang meron sa Old Testament when it comes sa temple? Yung presence ni God. Paano nagkaroon ng presence ni God? Kasi, namumuhay daw sa atin, sino? Sino? Ang Holy Spirit. Therefore, the Holy Spirit is God. Palakpakan naman natin si Lord. So, makikita nyo ngayon, sa mga verses na ito, napakita ko sa inyo na si God the Father ay God, Jesus Christ God, si Holy Spirit ay God. Pero, makikita naman natin na in other verses, katulad na sa Book of Deuteronomy, na si God ay hindi tatlo. Ilan siya? Iisa. Ang Diyos natin ay hindi tatlong Diyos, kundi iisang Diyos. Nahayag sa tatlong persons. Sino yun? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya, yan yung basic doctrine na dapat alam natin. Amen? Pag may nagtanong sa inyo, pagbalik nyo sa provinces, sa lugar nyo, sa bahay nyo, pag may nagtanong kay pastor, huwag mo na hayaan si pastor sumagot, ikaw na lang. Alam ko yan, naturo sa amin yan. Ito po yan. No? Amen? So far, meron ba kayong mga question about the Trinity pa? Anyone? Meron pa ba? Wala na, alam na. Pwede nang practicein. Sige, ito, si Ate Bless. Kasi na ano lang po, ko sabing ganun, magkasala ka na sa ano, wag lang sa Holy Spirit. Ba't ganun? Magkasala ka na yung Jesus, ganun. Pero wag lang sa Holy Spirit. Ba't ganun? Tama po ba? Pakita niyo nga yung verse na yun. Pakita nyo nga, meron dyan. Matthew 21. Verse. Okay. So, ito yung isa yan actually doon sa mga maraming questions tungkol sa tawag dito sa mga unforgivable sin. So, blasphemy against actually the Holy Spirit yon. Ano? Merong dalawang view doon na tinatawag. Ang view is una, ang Holy Spirit, tumutukoy yon doon daw sa
kapangyarihan ng Holy Spirit na pinapakita ni Jesus Christ at that time. Na kung saan nagpapagaling siya ng mga tao, nagpapatawad ng mga kasalanan. Ngayon, yung mga Pharisees, Sadducees, binabaligtad nila. Kaya, meron nga dyan actually, na kung saan nagsasabi na hindi daw ba si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Di ba? Pansin niyo yun? No? And actually, pag binasa niyo yan maigi, hindi naman dyan tinutukoy talaga yung parang unforgivable sin una sa lahat sa kapanahunan natin ngayon. Una, yung mga kausap ni Jesus, yung mga tao noong time na yon, na hindi sila naniniwala sa kapangyarihan ni God, ano pang papaniwalaan nila in the future? Kung halimbawa, si Jesus nagpagaling na nga ng mga may sakit, tinan nyo, basahin niya, verse 31, kaya't sinabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At sino mang magsalita ng isang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya. Kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Yung una sinasabi ko sa inyo interpretation is actually yung ginagawa ni Jesus at that time na miracles is kapag hindi mo yun pinaniwalaan, di ka naman talaga maliligtas. Yung bang hindi ka tatanggap sa Kanya. Kaya maraming ginawa si Jesus na miracles sa lugar ng Capernaum, no? Pero hindi naniwala sa Kanya yung mga nasa lugar na yon. Ngayon, hinahabol siya ng mga tao, di ba? Lord, gawa ka ng miracles, ganyan. Pero ano sabi ni Jesus? Hindi Di naman kayo after sa turo ko, after kayo lang dun sa mga ginagawa ko. Pero hindi sila naniniwala kay Jesus. Yung pangalawang interpretation po dyan is actually, dahil si Jesus yung nagpapatawad sa kasalanan ng mga tao, yung work ng Holy Spirit, kumbaga, iba yung work ng Holy Spirit sa work ni Jesus. Kumbaga, yung work ng Holy Spirit is siya mismo yung nagpapakita na ito yung kapangyarihan ng Diyos at that time na yon, na kung saan, kung hindi mo yun papaniwalaan, yung mga signs, wonders, and miracles ng Diyos nung time na yon, hindi ka talaga magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tignan nyo, yung mga disciples ni Jesus, nagpatuloy sila na sumunod kay Jesus kahit na meron silang doubts. Pero marami po sa mga followers ni Jesus yung umalis. John chapter 6, pag tinignan nyo rin yun, maraming mga tao, nung sinabi na ni Jesus na unless kainin niyo yung katawan ko, unless, di ba, yung sinasabi niya, inumin ang aking dugo, hindi matanggap yun ng mga tao. And actually, yung mga tao na yun, na maraming disciples si Jesus at that time, naubos. Tapos lumapit sa kanya yung 12 disciples, kayo rin ba, iiwan nyo rin ba ako? Sabi niya. Anong sabi ng mga disciples niya? Lord, hindi. Then, disciples niya na lang yung natira. Yun po yung pangalawang interpretation doon. Pangatlo is, ano po yun, Pastor? Yung whoever speaks the word against the Son of Man, it will be forgiven him. Tapos, whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him. Akala ko po ba mapagpatawad ang Diyos? Diba? Yun yung tanong na. Si Jesus Christ mapagpatawad, ang Holy Spirit ba? Hindi. Kailangan po, tignan niyo po yung context, no?
yung context niyan, na kung saan yung works ni God, hindi po meaning nun, hindi talaga sila patatawarin. Ang meaning po niyan is, kapag hindi sila naniwala dun sa works ng Diyos, nagpalaya si God, si Jesus, hindi naman sa pangalan ni Satanas eh. Kaya pagdating dun sa, Beelzebul, verse 24, kumbaga, yun yung meaning niya talaga. Kumbaga, ang Holy Spirit, kumikilos at that time, nung ministry ni Jesus. Kaya nga, nag-send nung baptism, di ba? Yung dove, bumaba kay Jesus, and signs, wonders, miracles na nag-follow. Pero, sa paggawa ng miracles ni Jesus, binabaliktad nila yung work ng Holy Spirit. Para ba nagpapalayas ako sa pangalan ng Panginoong Diyos, pero sinasabi mo kay Satanas yun. So, hindi ka naniniwala, kung ano yung tama, minamali mo, hindi ka talaga maliligtas. Not necessarily, hindi mapapatawad, pero doon na po talaga kasi yung, yung punta niya. Kumbaga, wala nang enough miracle para siya makatanggap kay Jesus. Kahit pag gumawa pa ako ng another miracle, hindi ka naman tatanggap or lalapit. Not necessarily hindi mapapatawad. Yun yung po doon. Okay? Anyone? Ano pa? Again, hindi yun na yung parang di ka mapatawad. Napatawad ka ni Jesus, Holy Spirit, di ka napatawad. Hindi po yun Yung you won't be forgiven, yun yung hindi ka tatanggap ng makatanggap kay Lord. Yun yung ibig sabihin niya. Anyone? Meron pa? Meron pa? Wala na? Nagets nyo ba so far? Nagets nyo po ba? Kasi po ba basahin ko ulit in context yon? Kasi binasa lang natin verse 31 eh. Pero yan yung kay Beelzebul. Binabaliktad nila. For some Christians, sinasabi nila na today, yan daw yung kasalanan na hindi napapatawad. Example, may nagde-deliverance in the name of Jesus. Tapos tinatawag natin na sa demonyo daw yun, ginagawa nila. Nagpapalayas naman sila in the name of Jesus. Na applicable pa din daw yan sa kapanahunan natin. Kaya pagdating ng Judgment Day, ina-apply nila yung sa Book of Mark na sinasabi na hindi ko kayo kilala, kayo mapaggawa ng mga iniquity. Hindi Lord, di ba kami nagpalayas ng demonyo, ganyan, in your name. Hindi ba ganito Lord? And, yun yung sabi ng mga modern modern interpreters na sabi nila. Pero not necessarily. Ibig sabihin po nun, yung sa forgive, hindi mapapatawad, hindi sila talaga tatanggap sa work ng Holy Spirit. Kahit anong miracles pa ipakita sa kanila, ang tingin nila, false. Okay, ano pa? Wala na. Ready na kayong mag-share ng Trinity. Hindi na made-delay. Okay, pwede ba kumuha ka ng partner ngayong gabing ito? Kuha kang partner, kahit yung katabi mo na. Hindi, mamaya ka na, kaina ka pa eh. Ayun na pa ako nagtatanong eh. Naghihingi ng tanong eh. Mamaya na, kuha kayong partner nyo, kuha kayong partner ninyo. Okay? So practice lang tayo, practice. Okay? Paano mo ma-explain yung Trinity? Based sa mga na nalaman mo kanina.
Practice lang, practice. Money heist. Okay, sino sa inyo naintindihan yung sinabi ng katabi nyo o na mas naguluhan? Sige nga, tingnan ko nga kamay. Sino dito naintindihan yung sinabi ng katabi nyo? Wala! Ulitin natin to, di kayo makakauwi. Sino dito mas naintindihan yung sinabi ng katabi nyo? Wala pa rin!
Okay? So, makinig na po muna tayo dito. Ayan. Gusto ko lang ikat yung mga ano ninyo dahil anong oras na. Okay, makinig po tayo lahat. Harap na tayo dito sa unahan. So, kapag halimbawa, pwede nyo rin pong gamitin ito na example kapag may nagtatanong sa inyo, paano ko ba mas maintindihan yung Trinity? Kahit hindi po kayo gumamit ng mga analogy, kung ano man yun. Wag na yung sun. Halimbawa, yung araw daw, yun daw yung ano, yung core, mga ganyan, mantle, may crust pa. Wala nang ganun, ano? Huwag yung nagamitin yun. Simple lang, okay? Pag umarap ka kay God, tinanong mo siya, sino ka? Ano sabihin ni God? I'm the Father, the Son, the Holy Spirit. Ano ka? Diyos. Simple lang. Hindi mga Diyos, Diyos. Hindi iba-ibang Diyos, Diyos. Okay? Okay? May katanungan pa? Wala na? Baka may habol ka pa, Ras? Wala na? Wala na? Wala na? Magandang tanong yon. Sa next nga, ialalagay ko nga yung mga anong yon. Actually, yung sagot kasi sa tanong ni Ate Blessy, kailangan ng exegesis eh. Kasi ano yun eh, shinut off kasi yung repentance sa mga di tumanggap sa Holy Spirit. Okay? Kaya ganon. And for, hindi sila mapapatawad. Nonetheless, mag-aral tayo ng Bible, amen? Kabisaduhin nyo yung mga verses na pinakita kanina, makakatulong sa inyo yon pagdating sa doctrine ng Trinity. Kung meron kayong further questions, nahiya lang kayo dito, pwede nyo ako i-chat sa Facebook. Ha? Kaya manalangin. Lord, we continue to ask your presence sa aming mga buhay. Tulungan nyo kami, Lord, bawat isa sa amin, to know more about you. Tunay, Lord, ito ay isang journey at patuloy namin ito, Panginoon, na tatahakin hanggang kami nabubuhay. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na hindi po ma-stuck sa Trinity doctrine na ito. Kundi, Lord, magpatuloy sila sa kanilang journey sa Christian life. Di po sila ma-stuck figuring out paano ba nag-work talaga yung Trinity. But Lord, mag-move forward sila with your presence. Na maramdaman nila na kumikilos ang Diyos Ama sa kanilang mga buhay, si Jesus Christ sa kanila at ang Holy Spirit sa lahat